please install them here. Please, let's start investing into that. Nakita po natin yung Iron Dome na nagpo-protect na yun sa Israel, di ba? Sa mga missiles from Hezbollah and Gaza, from the Hamas. So, nakakatulong po protektahan ang kanilang bansa. Nauna nang... No, tama mga utol, maganda yun, no? Yung parang anti-missile, no? Ako, gusto ko yun na dalhin dito, bigyan tayo ng United States of America dito para na rin sa proteksyon ng ating bansa. Defensive weapon nga di ba mga utol? Sabi niya nga, defensive weapon, sabi ni Senator Mig Zubiri. And to check itong iniiyak ng China, mga utol, para naman makita ninyo. Ito mula sa Global Times, ito po yung state-owned, no? Pag-aari ng China itong Global Times na ito. Kaya ito'y laging pabor sa republika nila, laging pabor sa kanila ang mga balita dito. China, lagi silang bida dito. China urges US to abandon nuclear sharing, cease deployment of missiles in Asia Pacific. 'Di ba? Binigyan na nga tayo ng nilagyan na tayo ng ballistic missiles dito sa Pilipinas at pinaplano pa ng US na dagdagan. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Eto na mga utol, palagay ko may enjoy nyo to. Pasensya na kayo sa boses ko, medyo namamalat talaga. Anyway, etong China ay natakot na naman na tumiyak. China natakot, pinapaatras na lahat ng barko. Ito ang kinakatakutan ng China, nuclear weapon deployment. Okay, ano nga ba ito mga utol? Yan ang ating aalamin mula kay Melvs Castle. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Game na, alamin na natin to. Tapos syempre, natural, titingnan natin yung mga report tungkol dito para sa legitimacy nitong ating featured video. US nuclear weapon i-deploy sa Pilipinas. Matapos yan ng matagumpay na pagpapadala ng Amerika ng nuclear weapon sa South Korea. Dito sunod na raw ang Pilipinas sa de-deployan. Pero wala pa yan sa ating bansa. Agad-agad yang tinutulan ng China. Base sa article na inilabas ng Global Times, state medyang pagmamayari ni Xi Jinping. Oo nga pala mga utol, no, para sa hindi nakakalam, itong Global Times, pag-aari po ito ng Republic of China. Okay, hindi. People's Republic of China. State-owned news agency ito. Kaya ito, lahat ng mga news dito, kumbaga sang-ayon lamang sa bansang China. So kung makikita ninyo mga news na lumalabas dito, kadalasan kasiraan sa United States of America. Tingnan nyo naman, China urges US to abandon nuclear sharing, cease deployment of missiles in Asia Pacific. So 'di ba dinala na dito ang ilang mga ballistic missiles sa Pilipinas mula sa US at plano pa itong dagdagan ng United States of America. So nuclear naman, no? Abandonahin na raw ng Amerika ang maling pag-iisip. Ihinto na ang deployment ng napakadelikadong armas. Sa gantong aksyon ng Amerika, parang hinahamon talaga nila ang China. Isa lang ibig sabihin niyan, palayasin na ng China ang lahat ng barko sa South China Sea, West Philippine Sea. Hindi tayo magkakagulo dyan. Pero kung mas lalong magiging agresibo ang China, tuloy ang plano ng US Army at Armed Forces of the Philippines dito. Nanindigan naman si dating Senate President Zubiri na pabor sa balak ng AFP. Kung hindi tayo aatakihin, hindi tayo aatake. Yun lang yun. That could have led to a misencounter. That could have led to a very dangerous situation and tense situation sa West Philippine Sea. Habang ganun ka-provocative ang China, then we welcome all the support. Tama, diba? Second motion, diba? Totoo naman yan yung mga naiinis ako doon sa mga kapwa natin Pilipino na parang tinututulan pa yung mga ginagawa ng ating gobyerno na pagpapalakas ng ating sandatahang lakas at ang paghingi natin ng tulong sa ating mga kalyado. Unang-una mga utol, hindi natin kaya yung kalaban o etong China. So mabuti na meron tayong mga kaalyadong malalakas kagaya ng US. At kung napapansin ninyo, panay ang paninira ng China sa US na sila'y lumilikha ng gulo o sila yung nagke-create ng tension dito. Hindi po yung US. Etong China gumagawa ng dito ng tension
sila yung nangaagaw ng teritoryo natin. 'Di ba? Mamaya may sasabihin pa ako. Tapos titingnan natin tong report tungkol dito. Tuloy muna natin. Paki-comment ang inyong opinion kung ako isang ayon sa pagpapadala ng mga armas ng US dito sa atin at pagtulong sa atin o masang-ayon kayo sa sinasabi ng China na pinapagulo ng US ang ating rehiyon. Paki-comment ang inyong opinion. Welcome all the support. So yes, I am in favor of keeping these medium range defensive weapon systems. Remember, it's a defensive weapon system. It's not an offensive weapon system. Bago ipasok ang nuclear weapon ng Amerika sa Pilipinas, kailangan muna ng pirma ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero habang wala pa, ba't hindi muna daw yung katulad sa Iron Dome ng Israel ang ipasok sa ating bansa? Yan muna raw ang unahin ng US Army. Pero defensive, protective, dome type systems like the Iron Dome, please install them here. Please, let's start investing into that. Nakita po natin yung Iron Dome na nagpo-protect na yun sa Israel, di ba? Sa mga missiles from Hezbollah and Gaza, from the Hamas. So, nakakatulong po protektahan ang kanilang bansa. Nauna ng... No, tama mga utol, maganda yun, no? Yung parang anti-missile, no? Ako, gusto ko yun na dalin dito, bigyan tayo ng United States of America dito para na rin sa proteksyon ng ating bansa. Defensive weapon nga di ba mga utol? Sabi niya nga, defensive weapon, sabi ni Senator Mig Zubiri. And to check itong iniiyak ng China, mga utol, para naman makita ninyo, ito mula sa Global Times, ito po yung state-owned, no? Pag-aari ng China itong Global Times na ito. Kaya ito'y laging pabor sa republika nila, laging pabor sa kanila ang mga balita dito. China, lagi silang bida dito. China urges US to abandon nuclear sharing, cease deployment of missiles in Asia Pacific. 'Di ba? Binigyan na nga tayo ng nilagyan na tayo ng ballistic missiles dito sa Pilipinas at pinaplano pa ng US na dagdagan. So umiiyak talaga tong China, no? China has urged the US to abandon the nuclear sharing and extended deterrence arrangement, withdraw nuclear weapons and deployed overseas, abandon the development and deployment of a global missile defense system, and immediate cease the deployment of land-based intermediate range missiles in the Asia Pacific region at the US Office for Disarmament Affairs session on nuclear non-proliferation treaty. Anyway, talagang nananawagan sila kahit sa United Nations, no, etong China, pero para lang hindi mapigilan yung kanilang mga plano. Kayo papayag ba? Anong gusto nitong China, no? Kontrolin na nila yung mga galawan ng ibang bansa. Pati nga Pilipinas tinuturuan itong mga lintik na to, 'di ba, mga utol? So, sila, yung ginagawa nila, tumutupad ba sila? Umalis kaya sila sa teritoryo natin para tumigil tayo? Pero kahit to umalis, mga utol, para sa akin, mas tamang magpalakas pa rin tayo na magpalakas. Kasi babalik at babalik tong mga lintik na to, di ba? Kung sakali man. Pero knowing China, sa mga sinasabi nila, wala silang balak tantanan ang ating mga teritoryo. So, paki-comment ang inyong opinion. Mamaya may papakita pa ako sa inyo na isang report tungkol naman sa US at South Korea. Inanunsyo ni Chief Romeo Bronner na forever o gustong permanente nang i-deploy ang mid-range missile ng US sa Pilipinas. Mas tama. Na nauna na rin tinutulan ng Chinese Foreign Ministry. Kung ako ang masusunod, no, if I were given the choice, I would like to have the Typhoons here in the Philippines forever. Ako rin. Dahil kailangan natin yan para sa depensa natin. Tama. Pinagulat naman ni Senate President Zubiri ang ginawang pagtapya sa pondo ng Armed Forces of the Philippines. Binawasan ang pondong ilalaan sana sa pagbili ng fighter jet at Navy warship. Bakit? 25B? Yes. From Anong mabibili mo sa 25B? That's $500 million. What can you buy with $500 million? Yung aircraft systems na kailangan natin is, I think, $20 to $30 million per aircraft. Grabe. So,
12 aircraft alone is ubos na po yung 25 billion sa 12 aircraft na kailangan po natin barko. Yung Coast Guard kailangan nila ng malalaking barko. Tama. Kailangan nila ng offshore patrol vessels. When I say offshore, pwedeng mga isang buwan na nasa dagat. Kasi yung maliliit na patrol boats, kailangan nila bumalik palagi, so napakamahal ng gastos sa gasolina. Talagang walang sasantuhin ang Amerika. Pero kayo, pabor ba kayong magpasok ng gantong klaseng napakalakas na armas sa Pilipinas? Yes, pabor ako. Pero hindi ako pabor dun sa budget na binigay, tinapyasan yung budget ng Armed Forces of the Philippines. Hindi nyo man lang itong mga nag-a-approve nito para sa inyo to, panawagan. Hindi nyo man lang ikonsidera yung threat na kinakaharap ng ating bayan. Anong gusto nyo, magbulsa na lang magbulsa dyan? Unahin nyo naman yung kapakanan ng ating bayan. Malintik na. Grabe naman iaman nyo na Unahin nyo yung Kayo mga utol, pa-comment na yung opinion. Siyempre kailangan natin yung mga bagong aircraft, pero siyempre pag binigay yung budget na, nakawin pa ng kasunod na pagbibigyan ng budget, no? Ganun dito diba? Anyway, ito yan, yung iniiyak ng China, Reuters, US, South Korea agree on a 5-year plan to share defense costs. So nagpapalakas talaga sila ng alyansa, itong South Korea at ang US at pati mga depensa. So binibigyan talagang ini-aid ng United States itong South Korea. O nakaraan parang binigyan nila ng hindi naman bigay, pero syempre government to government yung agreement na yan ng isang nuclear submarine na may nuclear weapon, kumbaga ganon. Okay mga utol, the US and South Korea on Friday agreed a new 5-year plan on sharing the cost of keeping American troops in South Korea. South Korea's Foreign Ministry and the US Department of Statement said, okay? So malinaw na malinaw yan. 5 taon ang kanilang agreement, no? Mag-share sila ng defense cost. At ang mga troops sa Amerika ay sa South Korea, mga American troops ay mananatili doon. So ano masasabi nyo dyan mga utol? Pa-comment na lang. Pasensya na kayo sa boss ko. Maraming salamat, Malbs Castle. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa wala sama niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless, at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.